halaga ito kaya as I said, napakaraming mga lesson. Gusto ko na sanang ituro ang mga lesson, ngunit hindi pa talaga karapat-dapat na maituro natin itong mga lesson dahil hindi ko man makita na pwede na natin itong gagawin. Dito lang muna tayo sa Angels Contact and Connection. Makita natin dyan, nandyan sila sa kalangitan at makita natin. Ngunit sa mga pasensya na kailangan natin dyan na magkamit sa ating buhay, hindi pa masyadong sapat ang ating mga pasensya dahil marami pang mga gawain na hindi natin kayang magawa. Kulang pa ang momentum. Ang momentum ay napakalaga itong momentum. Lalo na pag yung mga gawain natin ay klaro ang direksyon, ngunit kailangan pa talaga tayo na i-push masyado ba? Gagawin natin yan, gagawin natin yan. Kaya ako ay hindi ako makadiretso-diretso ng pag-release ng mga lesson dahil maski magawa pa natin dahil hindi pa hinog sa panahon. Bagaman pagsabihin natin, ito ang lesson natin ngayon. Kaya nga sabi ko, ang next na formation ng ating mga lesson na kailangang i-release, itong physical dimensional transport. Medyo malalim na ito, pero hindi pa rin ito napakalalim ha. Dahil pwede man na maabot ng isang tao kahit hindi pa siya bihasa sa ating mga lesson, so lang sumama lang siya, gumawa ng inner discovery. Kagaya ba, during the preamble of the mystical order formation na inilabas dito, bago pa nawala yung mga enigmatic masters ng karunungan, 1400s, 1300s, or 13th century, 12th century, ang mga tao ay tinuruan ang mga sinaunang mga tao kung paano gagawin ang mga karunungan na yan. At hindi man nila madali maintindihan, kaya sundin na lang nila kung ano ang gagawin ng magtuturo. Sabi ng magtuturo na lakad tayo sa kanan, lakad sa kaliwa, din gano'n, sundin din nila. Yan lang na explanation, sundin kung anong ginawa. At din magawa nila ang kanilang mga bagay na hindi dapat magagawa nila, ngunit nagawa nila at naging karapat-dapat sila dahil tinuturoan man sila. Sa lubos din ang pagmamahal na magtuturo. Minamahal sila ng mga magtuturo ba? Ngunit nakaraan ng mga panahon na yan. Ngayon ay ang lesson ngayon na kailangan na may pagkakasatuparan ng mga kaluluwa. Soul realization ba? Kaya magrami mga tao, hindi pa din natin ito, maski sa atin mga practitioners ng dugukan, hindi madali natin ito maintindihan kung bakit natin ito gagawin para ito mga laga tayo. O pangalagad, serbisyo ba? Pangalagad is serbisyo. Pag ito ay maghandog tayo, mag-alay tayo ng ating gawa sa Panginoon, dahil gusto natin na ma-expand, mapalaki natin ang ating divine connection ng Diyos sa langit. Kaya, gagawin natin ito. So, magserbisyo tayo dyan sa ating templo. Palagay lang natin templo. Kaya templo man yung ating ginagawa. Maski pangalanan natin ang sanctuary o pangalanan natin ang shrine, ang ating ginagawa ay illustration, halimbawa sa tunay na pagmamahal na inialay natin sa Diyos sa langit. Kaya pag may isang tao dyan na sobrang taas ng gulang ng kanyang edad, ay magbuhat pa rin siya ng bato, ialay niya sa Panginoon, hindi natin pagbawalan dahil hindi man maaring pagbawalan natin ng isang tao maghahanap ng kanyang kaligtasan.
Ngunit pag ang katuruan pa natin dito ay makalupa ang ating katuruan, sasabihin ko sa inyo, huwag ka nang magbuhat niya ng bato diyan, Manong, dahil matanda ka na at hindi mo na kaya yan. Baka masaktan ka diyan sa bato o ma-injury ka sa bato na yung binuhat. Hindi na yon bagay magbuhat ka pa ng bato. Ngunit hindi man tayo nagtuturo ng makamundong mga bagay. Hayaan na lang natin si Manong dahil alam naman niya ang kanyang ginagawa dahil inihandog niya ang kanyang lakas doon sa pagmamahal niya sa Panginoon. Ayan ang pinakadahilan na kung bakit mayroon tayong proyekto na nakadibisyon. Itong word na nakadibisyon, nakatalaga talaga sa ganyang mga divine connection na lahat ng mga tao na gusto magserbisyo sa Diyos ay mayroon silang diyan, pwede sila diyan makakonect. Ng station na yan ay nagbibigay ng koneksyon. Kaya nga, sasabi ko, maraming mga lesson ng dugukan, hindi mawala ng lesson ng dugukan dahil sa aking sinasabi, ang lesson ng dugukan, hindi pa natin yan pag-aralan. Bago natin makamit na mag-master pa tayo ng lesson ng dugukan para ituro sa mga tao. Kailangan pa tayo ng 100 taon yan. Ngayon, lahat ng lesson ng dugukan, nandyan lang yan. Ngunit, ang wala lang ngayon ang pagkahanda ng isang mag-aaral upang pwede siyang matututo sa mas malalim na aral ng dugukan. At ito ang talagang kailangan maintindihan natin kung ano ang ano ang angkop sa panahon ngayon. Ang angkop na sa panahon ngayon ay equilibrium, malakas ang enerhiya na angkop din sa frequency natin ngayon. So, hindi mawawala ang light service. Ang light service ay ito ay talagang pagmamahal mo ba na inialay mo sa Diyos. Hindi ka nagtrabaho dahil sinabihan tayo na magtrabaho tayo. Hindi tayo naghandog dahil sinabihan tayo maghandog tayo sa Panginoon. Kundi, dinidirect natin ang ating mga kaluluwa na matututo kung ano ang kasiyahan ng kaluluwa at puso at isipan na maging masaya sa ginagawa natin dahil natututo ng tunay na pagmamahal ng ating mga kaluluwa, mga puso at isipan sa mga gawaing pang-espiritual. Kaya, gumagawa tayo ngayon ng mga magtuturo. Ngayon, hindi pa masyado natin mapalaki itong mga ginagawa natin sa dahilan na hindi pa marami ang mga taong mga nagtuturo. Bagaman sabihin natin magtuturo kayo ng buhay by exemplary formation. Maging halimbawa kayo nga kayo ay nagtuturo ng buhay. Nagtuturo kayo ng art ng buhay, art of survival yan. Kaya nga itong divine healing ay napakahalaga. Ngunit, pag mayroong formation ngayon, pagaya ngayon ang ating mga ginagawa, mag-light service tayo. Ito ang panahon na cancel mo na inyong mga mission na manggamot kayo doon sa inyong mga lakad. Dahil alam ng lahat ng inyong mga guide na may light service formation tayo ngayon. Mag-recharging siya muna kayo ngayon. Unahin muna ninyo ngayon ang inyong mga spiritual responsibility upang talagang ma-expand ninyo ang inyong divine connection at makita din ng ating Supreme Master na marunong tayong mga laga sa kanyang mga ipinadala sa atin at mapalago natin. Hindi man natin masasabi na wala man dito ang aming leader. Kaya, lumiit din ang ating bilang dahil wala man ating leader. Wala ka dyan sa iyong tinatayuan ngayon. Ibig sabihin, hindi tayo natututo sa ating mga lesson na itinuro ng ating banal na guro. Kailangan na pag mawala yung leader, hindi din lumiit ang iyong kakayahan, kundi mas lalo pang lumaki. Kaya nga, kinukumpos ko yung prinsipyo
at palagi ko na ito na sinasabi sa inyo, ano ba yung sinasabi natin? Teaching is the mother of learning. Bakit man sinabi natin yan? Ang pagtuturo ay yung ina ng iyong pagkatuto. Mother of learning. Teaching is the mother of learning dahil pag ikaw lang ay magtuturo ka talaga, matututo ka rin sa iyong pagtuturo. Pero pag hindi ka magtuturo sa mga lesson na iyong natutunan, medyo matagal yan dahil malimutan mo yan. Kaya pag maging matutunan mo na ikaw ay maging magtuturo at ang ituturo mo ay yung mga katuruan na itinuturo ng banal na guro sa langit, ay maging mas mabihasa ka sa iyong mga kaalaman. Dahil makita mo na ang mga bagay na hindi mo makikita pag hindi ka magturo. Kaya kanina ay aking ini-illustrate sa mga estudyante ng eskrima dahil sayang man ang ating panahon pag hindi natin sila turuan din sa mas malalim na version ng ating mga pangamot or eskrima. Sa anumang mas malalim na version ng ating pangamot or eskrima. So, ang art of life. Lahat ng mga martial arts ng dugukan, ang groundworks niya, ibig sabihin ang pundasyon groundworks niya ay galing sa art of life. Ibig sabihin, ang ating martial arts ay skeletal formation yan. Kaya nga pinalanganan natin na yan dugukan dahil galing siya sa foundation or framework ng art of life. So, ang art of life and the secret symbology ng araw, bituin, at buwan na pinag-isa. Yan ang logo ng dugukan. So, pag-aralan talaga ang art of life at magbukas ang iyong spiritual na kamalayan, maski a simple illustration, maski i-illustrate ko sa inyo, ay inyong maintindihan, ang simple lang naman na i-apply ang lesson na yan. Ngunit, pag kayo ang gumawa, ay bakit man hindi niyo magawa? Kaya yan ang illustration natin kanina. In-illustrate ko sa kanila, okay, sundin ninyo ito, madaling-madali lang. Okay, pag illustrate ko, madaling-madali lang. Hindi na kailangan ng kursa. Dahil napakadali lang. Okay, gagawin ninyo. Pag kaya ang gumawa, bakit hindi man ninyo magawa? Hindi talaga ninyo magawa dahil ang unang rason yan ay hindi pa ninyo naintindihan kung paano yan. Ano ang pinaka-groundworks niya ng mga galaw na yan. Kaya, paano mo master isang lesson na hindi mo naintindihan yung pinaka-essence ng mga galaw na yan? So, kagaya din lang yan ng magbasa ko ng aklat. Pagbasa ko ng aklat, namemorya ko ang lesson. Pero ang aking minimemorya ay lesson ng pagmemorya. Hindi ng lesson ng paggalaw. Ibig sabihin, maski anong gagawin ko, pag ang galaw ang aking tingnan, ang pinaka-essence or content ng mga salitang yan, ay hindi ko maintindihan. Hindi ko nga makita yung anong galaw na yan. Mas lalo nang hindi natin maintindihan kung ano ang talagang application ng yan. Ngunit, pag mamaster na natin ito dahil naabot na sa ating spiritual na kamalayan, hindi na natin ito kailangang ipaliwanag dahil talagang kusang loob na gagawin mo sa iyong sarili dahil yung maintindihan. Hindi maintindihan ng ibang mga tao. Ikaw yung makaintindi dahil ikaw yung makagawa. At paano mo yan magawa? Magsimula yan sa pag-comply mo ng spiritual responsibility. So ano ang spiritual responsibility natin na kailangan gagawin? Okay, dito tayo, balik tayo. Maging magtuturo tayo ng buhay. So, isang tanong, ang itong bang martial arts ng dugukan ay talagang eskrima? Na gumamit tayo ng stick, gumamit tayo ng bladed weapon? Ang sagot niyan ay, hindi yan ang mas malalim na martial arts ng dugukan. Na ibig sabihin, spiritual martial arts ang dugukan.
Kaya pag spiritual massage ang dugukan, turuan mo ang iyong sarili na talunin ang mga kahilaan ng iyong mismong sarili. So ano ang mga kahirapan o kaya hinaan ng sarili? So, marami. Itong pagka hindi natin makaintindi kung ano ang substance, ano ang laman ng lesson na yan, ng salita na yan, ng galaw na yan, ay kahinaan yan sa spiritual. Dahil pag malakas ang spiritual, mismo ang iyong sarili, sabihan ka sa iyong sarili, yan ang totoo. Yan ang kahulugan na yan. At ipaliwanag pa na yung mga kaibigan. Pag paliwanag sa iyong mga kaibigan, iba ang kanilang kapaliwanagan. Pero doon ka na niniwala sa mga kapaliwanagan na talagang makamundo, hindi makalangit. Dahil una, kahinaan ng isang tao, wala silang tiwala sa kanilang sarili. Ngayon, nabukas sa iyong espiritual na kamalayan. Dahil pagkabukas ng espiritual na kamalayan mo, may katapangan ang iyong kaluluwa. Pagsabi ng iyong puso, bakit man hindi man tayo ngayon makapahinga? Naghahanap na ng mga gawain ng ating puso at isipan ngayon. Kailangan man tayo magagawa ng mga espiritual na mga bagay. Malungkot ang ating puso at isipan. Wala tayong mga ginagawa ngayong espiritual. Hindi tayo nasayahan sa ating mga ginagawa ngayon. Kaya walang tigil din. Walang pahinga ang iyong kaluluwa at puso na gagawin ng mga bagay na talagang ialay mo sa iyong spiritual. Ano man ang mga bagay na kailangan gagawin sa spiritual at yung buhay na ialay mo doon sa iyong spiritual. Okay, balik na naman tayo sa mga gawaing nakadibisyon. Sa mga gawain dyan, actually dyan kinuha yung term na spiritual division. In the 19th century, sa meeting ng dugukan sa elemental na mundo, dyan ikinuha dyan yung word nga spiritual division. Talagang kailangan makadibisyon tayo ng mga project na lahat ay pwedeng makapag-participate. At maintindihan nila kung anong division ng mga mystical order formation, division ng mga manggugubat, ang mga manggugubat, mga warriors, division ng mga manggagamot, mga healers, division ng mga seers, mga prophets, mga manghula. Siguro hindi fit ang term ng mga manghula. Sabihin na natin mga prophets. Mga division formation yan. Under the foundational framework o the foundational education ng mystical order formation. So, sa iba pang terminology, yan ay yung College of Mystery. Pag maintindihan ninyo, marami kayong marinig na mga spiritual division ng mga practitioners o mga College of Mystery practitioners. Ngunit, mahari ba yung College of Mystery ng mga practitioners, ang lesson natin ay elementary? At din ipagbaligtad natin, mahari ba tayo ay elementary tayo at din mag-aral tayo ng College of Mystery? Maintindihan ba natin? Kaya nga ang sagot, maraming naligaw ng daan. Sabihin na natin naligaw ng daan kasi ang ating equilibrium sa mga bagay na ating pinag-aralan ay malayong malayo sa katotohanan dahil hindi angkop. Sabihin man natin na mag-aral tayo ng College of Mystery, ngunit ang ating mga galaw ay elementary. Ganun din ang ating kaunawaan ay elementary. Kaya dito na lang tayo sa magic. Lumipad tayo. Paglipad natin, illustration tayo ng magic at nasiyahan ng mga tao. Din ang ending ng buhay ay malungkot dahil wala man tayong nagawa. Na-trap tayo sa mga kapangyarihan ba? Na instead na complete surrender to God, hindi nakaabot sa ating tunay na layunin. Na talagang will have a complete surrender to God na pagdating sa panahon na makaharap natin ang Diyos sa langit, musmile ang Diyos sa langit, nandiyan na si Pulano, nandiyan na si Pulana, okay, maganda, diretso ka dito, para makabalik ka agad at bigyan ka ng magandang buhay. Bigyan ka din ng mga lakas na katawan at magandang pamumuhay.
balik ka na kaagad, huwag ka na dyan, magstay pa dyan. Dahil malapit na yung final transformation ng ibig sabihin yan, final ascension of the life into higher dimension. Muangat ka na ba? Nato sa higher na dimension. Upang makapasok ka sa gobyernong star formation, maging Olympic star. Lahat ng mga tao na nakapasa na, naging Olympic star na sila ngayon. Kaya pag magsasabi tayo kahulugan ng mga ascended masters, ibig sabihin ng ascended masters, umakyat na sila ba sa kaharian ng Diyos? Kasi ganito lang ang ating mga kaunawaan dahil nahasa tayo masyado sa mga methodology ng paniniwala. Ang mga katuruan natin ba ay model ng paniniwala. Kaya religious term ang ating mga ginagamit at sabihin natin na makapunta na tayo sa langit o si Apolano dahil mabait na tao, pumunta na sa langit na siya ngayon. Ngunit pili natin alam kung saan kayang langit yan, ano kayang address na langit na yan, magano kayang gagawin natin sa langit. Dahil sasabihin lang natin, sasabihin din sa mga taong mga nauna sa atin, nauna sa inyo, na walang taong nakapunta roon at bumalik at nagsasabi na yan ang mga bagay na nilang nakakita doon sa langit. Dahil yan ang kanyang alam. Kaya nga nasasabi niya at yung mga tao din narinig ay naniniwala din. Kaya nga walang mga tao nakapunta sa langit at nagbalik. At yan talaga yung mga ginagawa nila. Testify sila, living evidences na talagang yan ang mga bagay na kita nila at ginagawa nila sa langit. Dahil unang-una, hindi nila alam ang kalugan kung anong klaseng langit. Ngunit maski pa nagbasa ng kasulatan. Dahil sa pagbabasa mo ng kasulatan, maski anong gagawin mo dyan, 3 klaseng langit ang ibinigkas dyan. Inilarawan ang 3 klaseng langit. Unang langit, itong atmosphere. Ibig sabihin ng atmosphere dyan, lumilipad ang mga ibon, aeroplano, lahat ng mga airborne technologies ay dyan. Isang klaseng langit niyan. Pangalawang klaseng langit, itong langit ng mga heavenly bodies. Nandyan, mga bituin, planeta, mga buwan, mga araw. Kaya, dito sa ating Milky Way, isa lang araw makikita natin. Ngunit, ang dami-daming araw ng mga universo. So, naibig sabihin, yan ay mga kahulugan na ang karamihan ating inilarawan base sa ating mga kaalaman. Langit pa rin yan. Pangalawang klaseng langit. At ang pangatlong klaseng langit, medyo mahirap nang maintindihan dahil diyan tumira ang Diyos kasama ang kanyang mga anghel. At napakahirap na hanapin dahil walang address. Magbasa tayo ng aklat. Lahat ng mga aklat ating mabasa. Hanapin natin. Madali na lang ngayon dahil mayroon naman tayong internet. So, hanapin natin pag yung langit ay makita ba natin yung address ng langit na yan. Kaya nga sa kalito ng ating mga pagkakaisip, kung anong klaseng langit at saan klaseng langit na yan, sasabihin lang natin ng ating pagkaisip na ang Diyos o ang langit nandyan sa ating kaloob-looban. Mas lalo na tayong hindi makakita ng address niyan dahil pag nandito sa ating loob, asang banda ng ating kalooban? Sa puso natin. So dahil hindi tayo baklaro kung ano ang talagang tunay nitong kahulugan, dahil ang ating mga model ng ating mga ginagawang o pinag-istudyahan ng mga edukasyon ay model ng ating mga paniniwala. Nahanay lahat sa mga kaalaman. Hindi nahanay sa mga makalangit na mga katuruan na itinatawag na mystical order formation. So, ang mystical order formation ay klarong-klaro. Nandyan sa kaloob-looban, ngunit sa kaloob-looban na napakalawak ang dimension dahil walang sukat ang dimension dahil sa pakalawak-lawak na dimension. Ibig sabihin, pinakamalaki kung macro scale ang ating tingnan. Ngunit dito man tayo sa loob, pinakamaliit sa maliit, hindi nga natin masukat dahil sa kaliit-liit. Ngunit hindi masukat dahil ang kalawak-lawak at sa kaliit-liit na yan, na dimension na yan, hindi mo maipaliwanag. Bakit hindi maipaliwanag? Dahil ang ating ginagamit
na kamalayan ay kamalayan na dito sa 7 dimensions of the soul. Dito sa physical na mundo. Kaya hindi maabot ng siyensya ang tunay na kamalayang espiritual dahil hindi sumang-ayon ang batas ng espiritual na mundo na kayang maabot ng siyensya ng makataong mga pamaraan. Hindi mga espirituhanong na pamaraan. So, ang mga espirituhanong na pamaraan ngayon, ito siya ng ating ituturo sa mga seekers of light, mga naghahanap ng liwanag. Ngunit, paano man natin ito maituro kung hindi pa alam at hindi pa handa ang mga mag-aaral? Dahil ang mga mag-aaral ay hindi pa nagtuturo ng mga katuruan ng buhay. Ang itinuturo pa ngayon ng mga mag-aaral ay ito pang blinding ignorance. Anong blinding ignorance ba? Ano ibig sabihin ng katuruan ng blinding ignorance? Nagkakabulag ng mga kamangmangan dahil hindi natin tanggapin kung ano ang spiritual responsibility natin. Ang pagpag-alay natin sa ating mga gawa sa spiritual na formation ay hindi yan pagserbisyo sa nakakabulag na kamangmangan. Hindi yan pagserbisyo. Dahil hiningi ng Diyos sa langit na ikaw ay magserbisyo. Inaalay mo ang iyong lakas dahil hiningi mismo ng iyong sarili na gusto siyang lumaki ang kanyang liwanag at makapasok sa langit na yan at upang kanyang maintindihan kung ano ang kahulugan ng katotohanan na hindi magbabago, kundi tumpak at angkop na katotohanan na siyang dahilan na siya ay makapasok sa tunay na kaharian ng langit. Hindi yung kahirian na walang address na pumunta pa tayo doon sa ibang kalawakan, sa ibang planeta, magsakay tayo ng rocket. Then pagdating natin doon, pagtingin natin sa baba ay langit na rin. Kaya pag tayo ay pumunta tayo sa langit, pagdating natin doon sa taas, hindi pa tayo nakaabot sa langit na yan na pinakamataas. Pagtingin natin dito sa ibaba ay naging langit na din itong baba. Kaya nga, what is below is what is also above is what is below. Diyan kinuha ang prinsipyo na yan. Dahil pag wala pang mga exploration sa pangkalawakan, hindi naman may kinakakaalam na kung ano ang langit sa taas ay nandito din ang langit sa ibaba, na hindi man nakalipad ang tao sa itaas. Kaya, mag-experimento tayo. Lumipad kayo, sakay tayo ng langit. Sakay tayo ng eroplano o ng rocket. Pagtingin niyo sa babaw, pagtingin niyo sa baba, langit pa rin yan. Kaya lahat ay naging langit ang lahat. Kaya paano natin mahanap ang Diyos pag ganyan ang ating understanding or education pag tayo ay maghahanap ng kaligtasan? Kung gusto natin gamutin ba ang ating mga kahinaan? Kaya ang mas malakas ngayon na lesson na kailangan natin maintindihan, ipalago ninyo ang inyong mga divine healing. Ito ay isa sa mga katuruan na gusto na sana natin na ito na i-release din ang mas malakas na version ng divine healing. Ngunit, hindi pa man lumalaki ang ating templo dyan, ibig sabihin, bata pa man ang ating mga katawan, sa panahon na maging matured na ang ating mga katawan. Pag matured na rin ang ating templo, then maging matured din ang ating mga katuruan. Ang mga lesson na yung pinag-aralan ninyo ngayon ay more than enough na yan na magdadala sa inyo sa langit upang maging Olympic star. Ito, hindi ba natin natalong sa ating sarili na pag gusto tayo bang umakyat sa kaharian ng Diyos, ano ang ating mga gagawin sa kaharian ng Diyos? Ano ba ang function ng ating buhay? Anong gamit ng ating buhay? Pumunta lamang tayo sa kaharian ng Diyos upang palagi tayong umawit, mag-awit tayo at kantahan natin ang Diyos, walang tigil, at magpakasaya at wala nang tigil ang ating pagkatawa doon. Dahil masayang-masaya na tayo, wala tayong hahanapin, kasama natin ang Diyos. Okay.
Sa paniniwala ay okay lang yan. Ngunit pag gagawin niyo yan, ay magsawa rin kayo dyan. Makita niyo ba yung buhay? Wala palang kalugan itong buhay na dito sa langit, wala tayong ginagawa. At ang lahat ng panahon ay maligayang maligaya tayo, wala na tayong kalangkutan. Kaya, naging malungkot din yung buhay dahil hindi mo na maranasan kung ano klaseng kayang buhay ng may kalangkutan din. Kaya nga maraming mga immortal, maraming mga Diyos ha. Totoo itong aking sasabihin. Maraming mga Diyos bumaba sila sa lupa, not necessarily in this planet. Bumaba sila sa minor or lower dimension upang maintindihan din nila kung anong klaseng buhay ang maging mortal na buhay. Kaya, hindi nila alam na sila ay bumaba sa lupa. Kaya sa panahon na sila ay nakagising, nagbalik na sila, at least nandyan niya sa kanilang aklat ng buhay. Nagkaroon sila ng aklat ng mortality din. Ngunit ang hindi pa nakaakyat ay talagang gustong maging Diyos. Kaya nga, ma-imagine ng mga tao na nag-dream ang mga tao ba na sila ay Diyos at naging Diyos talaga sila. Pero dito lang sa physical na mundo. Kaya pagdating sa panahon din na natapos na ang kanilang physical na contract, pagdating nila sa astral spiritual na mundo, ay ilang naintindihan na nila na talagang hindi pala tayo Diyos. Ang dami palang mga kapangyarihan dito. Lalamunin, kakainin tayo sa mga kapangyarihan dito pag hindi tayo makatakas. Kaya naghihirap na rin din. Ang kailangan natin ngayon na hindi tayo maghihirap sa panahon na tayo ay nandyan sa higher na dimension. At kailangan din tayo ay makaabot sa higher na dimension. Kagaya natin itong planeta ngayon, sabihin natin na maghanda tayo dahil lumalaki ang mga magaganap sa ating kapaligiran as the years coming by, dahil parating na tayo the next year. And then every year, mas lumalaki, mas dumadami ang mga magaganap sa ating planeta. Ibig ba sabihin yan ay katapusan na yan ng ating planeta, katapusan ng mundo? Hindi nagsasabi ang duguka na katapusan ng mundo. Dahil pag matapos mo itong ating planeta, pag ang taong gulang nitong ating planeta, kailangan ito ng 10 billion years. Ang taong gulang pa ng ating planeta ngayon ay 4.5 billion years. 4 billion years, more or less. So, kulang pa ng 5 billion kataon bago pumutok itong ating planeta. So, napakatagal pang panahon na yan. So, bakit man tayo maghanda? Kung may matapos man, ano ba matapos pang mundo? Matapos ang maliit na mundo ng tao. Dahil matapos ang panahon at magbago na ang panahon. So, in short, ang panahon ay yung matapos dahil ang lahat ng mga may katapusan ay magbabago. So, the same story. When we are going to migrate, mag-migrate tayo doon sa Mars, sabihin lang natin, presume natin, pumunta na tayo ngayon sa Mars dahil masyadong mainit na itong planeta, hindi na habitable, and we have all the technologies needed to travel from this planet into another planet. We go to Mars. So, anong age or period na magsimula tayo roon? So, we'll begin with the Ice Age. Then, pag mapainit-init na natin ang planeta natin, and then, we proceed to the next period. Mag-improve na rin tayo. Makarating tayo sa Stone Age, then Bronze Age, until na maging high-tech na rin tayo. At super advanced technology. Ngayon, we are now in this point of time. We are now at the peak season of this period. Kaya palapit na din matapos ang panahon. And then the new world will come in. Ang bagong mundo ba ay silang na ang bagong mundo. Ngunit pag ang ating mga kaunawaan ngayon ay kaunawaan pa sa mga 100 taong nakaraan, hindi tayo makaintindi. Kaya nga, just imagine, pag ikaw ay galing ka sa panahon ng 1,000 years ago, wala pang cellphone na ganito, at hinayaan ka ng Diyos na kapunta ka sa
panahon na 1,000 years ahead, advance. At nakita mo, may mga cellphone ng mga tao. May mga technology na hindi mo nakita sa iyong panahon. Kaya sasabihin mo sa mga tao sa aking mga lugar na puntahan, ay ang mga Diyos ay roon nakatira. Ilarawan mo mga Diyos ang mga nakikita mo roon. Dahil so advanced ang kanilang mga ginagawa. So ano ang angkop ng panahon? By this time, we are now entering the so much advanced technology. Super advanced technology. So in contrast with the super advanced technology, ano mga ibig sabihin? Super advanced technology. In contrast with that, ano ang ibig sabihin? Super advanced spirituality rin. Ibig sabihin, super advanced spirituality, maintindihan mo talaga kung ano ang angkop sa panahon upang ikaw ay manalo sa digmaan ng ilusyon. Digmaan ng ilusyon, ha? So anong digmaan ngayon? Katotohanan versus ilusyon. Kaya nga digmaan ng art of life or art of destruction ba ang tao? Itong digmaan ng art of life versus art of destruction, ito ay basya ng hatol ng sangkatauhan. Kung ano ang hatol ng sangkatauhan? Pag ang iyong hatol ng sangkatauhan ay art of life, okay, mag-ascend sila into higher dimension. Ano mangyayari sa kanilang mga buhay? So, mag-transform into advanced elemental body foundation. So, ano ang ibig sabihin ng advanced elemental body foundation? Ay inyong maintindihan. Makakita kayo ng mga shooting stars during the art of life. Hindi yan shooting stars. Yan ay yung mga Olympic star na mga buhay. Hindi sila bound. Hindi sila tied up in this physicality of the world. Kaya nga pag dyan ay dyan yan, lumagbas dyan, dumapo dyan sa iyong harapan, diretso yan sa ilalim ng lupa. Wala kang makita kahit markang maliit dyan sa lupa, dyan bumagsak. Dahil diretso yan sa ibang dimension. Nag-teleport yan. O could be by speed or teleportation. Ngunit pag i-lower down nila ang kanilang frequency, makita mo sa iyong harapan, pwede ka pa nilang hawakan, hindi ka masusunog. Unlike with the Supreme Superlight Angels. Hindi yan magawa ng Supreme Superlight Angels kasi masyadong malakas ang kanilang consuming fire nature. That's why, pag dito tayo sa kasulatan in the religious side, hundreds of time, pabalik-balik yan na pagka-mention. Haligi na panganod or pillars of cloud, clouds of fire. That's because ancient writers of the scriptures describe all those lights into fire. Lahat ng mga liwanag na makita nila ay inilarawan nila na kalayo. Kaya, mabasa ninyo dyan, God is a consuming fire. Kung bakit God is a consuming fire? Dahil lahat ng mga tao, carbon atom life foundation. Periodic element, 666 protons, neutrons, electrons. Carbon life foundation yan. Paghawakan yan ng consuming fire nature of God, malayong malayo pa ang Diyos na ang apoy ay mas mahigit pa sa apoy ng araw na yan, powderize ang mga tao. Na ibig sabihin, pag lumabas lang mismo ang tunay na liwanag ng Diyos, pulverize ang lahat ng mga tao. Powderize. Ay, ang araw, malayo yung araw. Ay, yung araw ay pag lumapit pa dito sa ating planeta, anong mangyayari sa ating planeta? Masunog ang lahat ng mga bagay. So, paano pa kaya kung ang Diyos mismo sa kanyang tunay na liwanag ay lumapit sa atin? Kaya sa kasaysayan, walang taong makaharap sa tunay na Diyos na hindi pinili ng Diyos dahil takot lahat ng mga tao dahil sila ay mamamatay. Tiyak na mamamatay ang lahat ng mga tao na makakita sa Diyos. Ang tinutukoy dyan itong klase na Diyos na kanyang tunay na liwanag na consuming fire nature. Apoy na makasunog. Kaya, kailangan din natin na yon maintindihan kung anong klaseng mga anghel. Maliban sa mga anghel na ating mga natutunan
sa pagbabasa at itinuturo ng ating mga kanuan. Mayroong 10 hierarchy ng mga anghel, Angeles, Arkangeles, Serapins, Cherubins, yung mga 10 mga hierarchies ng 10 klaseng mga anghel. 10. Maliban sa mga 10 klaseng anghel, may klaseng anghel na hindi yan nabigkas sa mga kasulatan na ating nababasa. Ngunit, impliedly, may mention pa rin, but hindi yan sa ganyang pagkaliwanag. Pillars of clouds, clouds of fire. That refers to the supreme superlight bodies of the angels na hindi Munhandrem, Belhandrem angel. Kaya pag ikay ay tao na nakapasa na sa iyong sarili, sa lesson ng ito ngayon, dito sa physical na mundo, maging Olympic star ka ng buhay. Ibig sabihin ng naging Olympic star na buhay, ang isang tao mag-transform into advanced elemental body foundation. So anong klaseng buhay yan? Carbon atom life foundation ba yan? 666 ba yan? Hindi na 666. Kaya nga, pwede na makapag-teleport. Pag makita niyo shooting stars dyan, dyan klaseng buhay na yan. Pag i-lower nila down ng kanilang frequency, dahil gusto silang magpakita sa iyo, makita mo sila talaga na umiilaw ang kanilang katawan. Ngunit hindi maaaring ikay humawak sa kanila. Sila lang yung maaaring humawak sa iyo. At pag ikay yung humawak sa kanila, hindi ka makagalaw sa iyong mga sarili. Maski dila mo or anong parte na yung katawan na hindi mo magalaw unless pag sila yung magmay pilit ng energy. So, yan ang klaseng mga tao na nagtagumpay sila. Makapasok sila sa kaharian ng Diyos. Mag-transform into advanced elemental body foundation. And then sa katapusan ng mga panahon, ano ang mangyayari sa mga taong hindi makatransform into advanced elemental body foundation? Anong magaganap sa kanilang mga transformation? Pag dito sila sa art of destruction. So mag-transform din sila into semi-immortal na foundation. Bakit semi-immortal? Dahil maging cyborg. Transform ba? Pero wala din na actually tao. Wala nang kaluluwa yan. Kaya nga, sa napakalalim na kalugan itong lahat, art of life or art of destruction. Dito lang kailangan natin ito maintindihan bago pa huli ang lahat. Dahil sa katapusan ng panahon ay huli na yung panahon na yan pag dyan pa tayo makaintindi. Dahil hindi na tayo makapaghanda. Pag tindan na din nating record ng mismo ng ating buhay, paano tayo dyan matututo sa aralin na yan na kailangan man ng mga panahon na ma-illustrate natin ang ating tunay na gawa at ano yung mabuting gawa kung sundin mo ang aking mga batas at mga utos ay pagkakalooban pa kita ng mahal na mahabang buhay. Sinong nagsasabi niyan? Ano sasabi niyan? Ang Diyos sa langit, hindi ako. Kaya nga sinasabi lang diyan, kung sundin mo ang mga batas at mga utos ng Diyos, ay pagkakalooban ka pa niya ng mahabang buhay. Ang tanong ngayon, pag marinig ba natin ang Diyos sa kanyang mga pagsasabi upang masunod natin ang kanyang kalooban at mga iniutos? Hindi man natin narinig. Kaya paano man natin masunod yan? Nagbasa man lang tayo. Pag magbasa tayo, marinig ba natin pag magbasa lang tayo? Pag magsabi ang Diyos sa iyo, okay, tulungan mo mga buhay dyan. Sa isang lugar na yan, mayroong aerial dimensional portal dyan, kailangan yung gamitin dyan upang maligtas ang mga buhay dyan, not necessarily humans. Kasi napakaraming mga buhay dyan associated in the things, elementary things of nature or advanced things of nature. Ano ibig sabihin ng elementary things of nature? Kaya iba din ito sa pagkasabi. Kaya nga ito, kailangan malaking kapaliwanagan ngayon ang ating mabuksan sa ating kaisipan. Dahil hinahangad man ng ating mga puso't kaluluwa na tayo ay maligtas. Lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga kaibigan ay hinahangad nila na sila ay maligtas. Ngunit pag hindi natin alam ang daang ito, paano man tayo maligtas na ang tayo ay hatol natin ay nakabase yan sa ating mga gawa. Sabihin ko sa atin ngayon, sa ating samahan, okay,
Gagawin natin ito. Itong gagawin natin lahat. Ngunit walang mga mystical order formation dahil nag-antay tayo si Kristo ay bumalik upang iligtas tayo. So, paano mo natin makamit ang kaunawang espiritual na sinasabi man na ng Diyos sa langit na kung susundin natin ang kanyang mga utos at batas, pagkakalooban pati na yung mga habang buhay. So ano ang batas at utos ng Diyos sa bagong panahon? Ito ngayon ang nawala dahil hindi natin maintindihan kung paano natin pakinggan ang boses sa Diyos na nag-uutos. Dahil ang ating pinaniwalaan ngayon kung ano ang sinasabi ng ating utak at puso na makamundo. Ngayon ang sabi ng Diyos ay maging magtuturo ka ng buhay. Paano ka maging magtuturo ng buhay pag hindi mo alam mismo yung mga anghel ng Supreme Superlight, ay hindi mo alam yung tunay na Diyos na tinatawag na consuming fire and nature of God. Kaya pag ako ay dito kayo sa kaliwa, ay gagawa ako ng exhibition ng dito sa kaliwa dahil magagawa na lahat yan sa technology. Magawa tayo ng holographic images dyan. Lagyan pa natin ng mga lightning. Kita nyo dyan sa kalangitan. Kadami-daming mga angels. Nandyan pa si Sir Kristo. At may boses pa. Kumukulog, kumikidlat. Then tayo ay naniniwala si Kristo ay dumating na. Aday magsamba na tayo dyan. Ngunit, totoong Kristo ba yan? Ay sa ating paniniwala, nakita pa sa ating mga mata, naniniwala ba tayo, nabasa pa natin, hindi pa yan totoo. Magawa ba yan ng tao? Ay yan, diretso na yan sa ating pagkaintindi. Dahil hindi natin alam na magawa talaga niya ng tao. So anong hindi magawa ng tao? Ngunit pag naintindihan mo ang bukas yung spiritual na kamalayan, sasabihin mo walang signal man yan. Klarong-klarong technology man yan. Kaya sabi ko, itong Supreme Superlight Angels, nandyan man sila ngayon sa kalangitan. Ngunit ang mahirap dito ngayon, pag hindi bukas ang iyong spiritual ng kamalayan, ay hindi pa yan uubra yan ito sa art of life na practice ng formation ngayon. Dahil pag hindi niyo sundin talaga ang utos ng Diyos na maging magtuturo ka ng buhay, upang magtuturo ng buhay ay mag-practice ka ng art of life. Paano man tayo maging magtuturo ng buhay pag hindi tayo mag-practice ng art of life in this division formation of the mystical formation of the Supreme Master of Heaven? Hindi yan natin makamit. Kaya, bakit tayo mag-aral ng art of life? Upang makakuha ng Lysip Initiation. Pag maka-Lysip Initiation na tayo, okay, mayroon na tayong online connection para makagawa ng online drill formation ng art of life. Kaya pagdating sa panahon na dami-daming mga energies dyan, lumilipad, may lighting, may mga kulog at mga talagang mga kahangahangang mga tanawin, makikita natin sa kalangitan. Ngunit walang signal. Kaya lahat ng mga tao ay maniniwala. Ngunit maniniwala ka pa niyan. Na alam mo na yung totoong katotohanan niya na yan ay gawa yan ng mga alien technology. Hindi yan ang gawa sa totoong Supreme Superlight Angels. Kaya iba na rin ang iyong ituturo. Kaya ini-advise ko ito ngayon. Ngayon, hindi pa masyadong maraming mga taong natututo ng art of life. So, ibig sabihin, hindi pa maraming mga magtuturo ng buhay. So, marami sila diyan sa kalangitan. Darating din ang panahon na lubhang maraming mga himala diyan sa mga kalangitan. Ngunit huwag kayong maniwala niyan dahil gawa yan ng mga alien technologies. Sundin ninyo kung ano ang lesson ngayon, ang iniutos ng Supreme Master sa inyo. Maging magtuturo ng buhay, para maging magtuturo ng buhay, mag-practice ng Angels Contact and Correction. Dahil ang pag-practice ng Angels Contact and Correction, hindi yan lang paniniwala. Yan ay gawa. Gawin mong buksan ang iyong spiritual na kamalayan. Hindi yan, ibig sabihin na, bukas ang third eye niya, ay alam niya yan kasi makakita siya ng mga bagay na mga supernatural kasi bukas ang kanyang third eye. Hindi lang third eye. Isa lang yan sa mga psychic channel ng katawan. Kaya,
Kailangan bukas ang iyong pangkalooban, ang kabuuan ng mga sentro ng iyong kaunawaan. 7 dimensions of the soul. Kailangan ma-tune up into the advanced elemental body foundation. And the advanced elemental body foundation, kailangan ma-tune up into the next level, into the super light body foundation. And then after the super light body foundation, into the supreme super light foundation. That's the reason why at present life evolution, you are 9 connected bodies, 1 for the carbon atom life foundation, subject to transform, provided magtagumpay. Into the art of life foundation, so advanced elemental body foundation. Into the art of destruction could be cyborg. Ay, cyborg ay into a robot ba? Hindi maintindihan natin yan balang araw. Dahil mangyayari talaga yan sa mundo. Then super light body foundation, yung klaseng mga buhay na mga anghel talaga na liwanag, super light body foundation. And then supreme super light body foundation, yung mga supreme super light angels nila ngayon, yan sa kalangitan, lubhang i-reduce nila ang frequency just for us to see them in the sky. Kaya may nagtanong, ilang angels daw ang sakay ng isang supreme super light angel na vehicle? Kaya ang sagot niyan ay isa lang yan, hindi yan marami. Kaya nga, hindi yan vehicle na talagang parang aeroplano ba o flying saucer na may maraming nakasakay dahil mismo yan, ang katawan yan mismo ng anghel na yan. Sila yon mismo yung anghel na yan. In-lower down nila ang kanilang frequency just for us to say the data na mayroon talaga dyan, nandyan sila sa kalangitan. Kaya yan, lumaki yan, lumiit, hanggang sa mawala, hindi mo talagang makita. Kaya ang testing yan, pag sila ay tunay, pag mayroon ka pang rocket dyan, tiraan mo ng rocket, then you will discern na hindi mo talaga ma-intercept yan. Hindi mo yan matamaan. Dahil yan ay dimensional yan. Ibig sabihin ng dimensional, kapangyarihan na hindi maabot ng kaunawaan ng ating siyensya dito sa mundo. Ngunit sadyang inilahad ngayon sa inyo upang inyong maintindihan ang itong daan ng tunay na kaligtasan. Kaya kayo ay maging magtuturo ng buhay pag inyong intindihan ito, buksan ang inyong espiritual na kamalayan upang turuan ang buong mundo. Hindi lang itong ating panahon, ditong ating lugar na yon, dahil ang ating bansa ay napakaliit lang na bansa compared sa napakaraming mga bansa sa buong planeta. Napakaraming mga bansa, ibig sabihin napakaraming mga tao. Pagturuan natin ang tao ng paniniwala ay ang dami ng magagandang mga paniniwala. Sapat ng iyang paniniwala ng mga tao. Ibig sabihin, mga tao sa buong mundo, maraming mga paniniwala, kailangan natin irespeto. Huwag nang baguhin ang ating paniniwala. Alamin lang natin kung ano ang ating limitasyon sa ating paniniwala. Kagaya natin ngayon, ako ay naniwala ako ngayon na ngayon talaga ang pininiwala ko ngayon ay Monday ngayon. Lunes ngayon ba? Pero Sunday pala ngayon. And then compared na ako ay naniwala ako ngayon na Sunday ngayon, ay hindi naman ako maniwala na Sunday ngayon dahil alam ko naman Sunday talaga ngayon. Linggo ngayon, mayroong light service tayo ngayon. Kaya wala na sa aking dictionary yan na ako ay naniniwala sa linggo ba ngayon dahil alam na natin na linggo ngayon, mag-light service tayo. Kaya dito the point na ating gagawin, kailangan natin maintindihan na itong ating kaunawaan ay may pagkakasatuparan ng kaluluwa dahil alam talaga natin na ang Diyos na ating hinihintay, ang Diyos na yan na magliligtas sa atin ay talagang tunay kahit hindi pa tayo maniwala. Dahil alam na natin. Dahil itong darating na panahon, ito ay pinakamalaking testing sa lahat ng mga taong nandito sa paniniwala. Dahil pag makita nila ang mga himala dyan sa kalangitan na gawa ng mga alien technologies, yan ang pinakatinding pagsubok ng buhay ng tao. Hindi ba sila maligaw? Hindi ba sila makakamit ang isang tao? Hindi ba makamit ng idolatry na totoong idolatry na dahil ang sinasamba ay yung mga alien technologies. Gumagawa ng mga himala sa kalangitan.
Ngunit, pag ikaw ay bukas na ang iyong espiritual na kamalayan, ay alam na alam mo yan, ay piki man yan. Maamis ka pa niya na piki man yan, hindi yan totoo. Ang totoo ay itong hindi illustration. Totoong totoo dahil ay yung mayroon kang espiritual na kamalayan. Ganito din ang ating mangyayari ngayon sa divine healing. Ang divine healing ninyo ngayon, kailangan ipalago ang divine healing. Hindi lang physical na katawan. I gave the example already. Itong divine healing. Ang divine healing na ito, mayroong isang tao, may sakit. Ang kanyang sakit ay cancer. Nagpagamot siya, yung cancer ay stage 4 na yung cancer. Last stage na yan. Mabubuhay ang tao, hindi yan hihigit sa isang taon. 6 months or lower than 6 months. Kaya nagpagamot sila sa albularyo. 2 cancer the same degree. 2 taong may cancer. Ang isang tao, nagpagamot siya doon. Pagpagamot niya sa albularyo, dahil cancer naman sakit. So, mayroon ng diagnostic. Ayan, stage 4 na yan. Punta na lang sila dito. Nangita sila alternative medicine. So, sabi ng albularyo, sige, gamutin natin. Magdasal lang tayo. Then, sundin mo itong batas ng pangkalusugan. Ginamot. Nagdaan ng 1 buwan, 2 buwan, nandiyan pa yung cancer. Kalbo pa rin. So, yung kaibigan niya, doon sa isang albularyo, pagdating sa kanilang bahay ay gumaling kaagad na magic. Wala nang sakit. 1 linggo pa lang, wala na. Tubo ng mga buhok. Wala na, masiglang-masigla na. Kaya, sabi ng may sakit na parang mas makapangyarihan man doon ang albularyo roon kasi ang aking kaibigan ay gumaling man doon. Magic, 1 linggo lang. Ang aking sakit ay medyo 2 buwan pa ito ay hindi pa gumaling ang aking sakit. Cancer pa rin. Stage 4 pa rin. Pagdating ng 6 na buwan. 6 na buwan na. Ay buhay pa rin siya. And then, lumampas 1 taon. Buhay pa rin. Ngunit yung gumaling ng 1 linggo lang, pagdating ng 1 buwan ay patay na. So, ano ang ibig sabihin yan? Anong explanation sa divine healing yan? So, ang explanation yan ay ipinaalam sa iyo na yung spirit guide, guardian angel, or spiritual master na kailangan kang may i-resolve sa iyong buhay. I-resolve mo yan dahil binigyan ka ng pag-asa ng Diyos na humaba pa ang iyong buhay. Tingnan mo yung root of the problem para gamutin mo yung pinakaugat ng problema na yan. Kaya, natagalan ang iyong pagkagaling dahil kailangang tingnan ang root of the problem upang gumaling ka talaga sa tunay na kagalingan. Talagang gumaling. Lumalabas, mag-accelerate ang tunay ng growth ng katawan, pati sa spiritual na side, may talagang growth na mangyayari. Yung isang na magic na mga sakit, gumaling 1 linggo lang, ay yung physical dimension lang ang tiningnan. Hindi tiningnan ang root of the problem. Ang root of the problem ay spiritual man. Kaya hindi nagamot ang spiritual na side in the other dimensions of the soul. Kaya, hindi man ginamot dahil gumaling ang physical na dimension, ngunit ang energy body ay yun nagsimula ang cancer ng sakit. Ano nangyayari? So, namatay dahil hindi man nakita at pinabayaan man siya ng kanyang guardian angel. Pinabayaan dahil hindi siya nakinig. Pag tayo ay makinig lang sa utos ng Diyos, kaya sinasabi ng Diyos, makinig lang tayo sa kanyang mga utos at sa kanyang mga batas ay pagkakalauban pa kita ng mahabang buhay. Itong word ay pagkakaloob pa ikaw ng mahabang buhay. Kaya ito din ang ating mga sinasabi ngayon na kailangan natin maintindihan. Kung susundin natin ang mga batas at mga utos ng Diyos, pagkakalooban pa tayo ng mahabang buhay. Kaya pag anong klaseng sakit nandito sa ating katawan, anong klaseng sakit, i-practice niyo ang divine healing. Huwag kayong magmadali na parang i-magic ang inyong mga sakit ay
Okay na lahat. Ngunit, talagang may problema pang yung root of the problem na yan. Dahil ang ugat ng sakit niyan ay spiritual. Kaya, i-resolve sa spiritual. At pagsundin ang utos ng Diyos ay pagkakalooban kanya ng mahabang buhay. Ang Diyos mismo ang nagsasabi niyan. Pagkakalooban pa kanya ng mahabang buhay. Kaya yan yung tinanong ko sa mga tao. Sa hindi pa ako nagsulat ng libro, hindi pa masyado na busy, tinanong ko, bakit ka man gusto ng mabuhay? Sabi nila, magserbisyo sa Ginoo. Ano ang gagawin mo magserbisyo sa Ginoo? Magsimba araw-araw. Mapulaan sa iyo ang Ginoo, magsimba araw-araw. Anong gagawin mo? Hingin natin sa Diyos kung ano ang kailangan at bigyan ka pa niya ng mahabang buhay. Hindi nila alam ang sagot. Kaya bakit pa man ka gustong mabuhay, hindi mo alam yung sagot. Magpahinga ka na kay buhan. Makapagpatuloy ka sa yung further process of purification in the astral spiritual world. Ngunit talagang gustong mabuhay ang tao. Kaya sinabihan kong ito ang gagawin mo. Gagawin mo ito. And then we will request God that bigyan ka pa niya ng extension na yung buhay. Pagalingin ka sa iyong buhay. Kaya gumaling din sila. At hanggang ngayon ay buhay pa. Ilang taon na. Maraming taon na nakaraan. I had to speak with this. Mayroon mga tao, sabi nila, ay gumaling lang itong aking auntie Jane. Gumaling lang itong auntie ko kasi sabi ng doktor ay hindi na magtagal. Dahil ang cancer ay kailangan talaga, hindi na operahan. Ay, araw na lang, buwan na lang. So, sige, walang problema yan. Basta tulungan lang natin, magdasal lang tayo. Hingin natin sa Panginoon. Dahil pag makagaling ay pumunta ka agad daw dito sa ating lugar. Pumunta daw agad sa ating lugar. Kaya distant spiritual psychic surgery. Distant spiritual operation. Did gumaling. Pero pagkagaling na nalimutan naman nila po. Nalimutan na nila na sila ay gumaling dahil sa spiritual na mga wersa na tumulong sa kanilang buhay. Hindi sila nakarating at hanggang ngayon hindi pa rin nakarating. Hindi natin sila hanapin. Dahil ibinigay man ng Diyos ang ating request. We are doing the helping of the people without expecting something in return. Ang ating ipiniliwanag ngayon, walang sakit. Sundin lang ang batas at mga utos ng Diyos na hindi magamot. Lahat ng sakit ay magamot. Mayroon lang purpose na kailangan nating intindihin. Kung sa anumang klaseng mga sakit na hindi magamot, dahil talagang pangangailangan yan ng kaluluwa. Further process of the soul purification. Kaya nga mga tao, nagtanong mga tao, magturo man tayo nitong mga katuruan na ito. Saan ba natin ilagay ang mga tao? Tayo bang maglagay sa mga tao? Ang Diyos sa langit may karapatan kung saan nila ilagay ang mga tao, kung saan sila karapat-dapat. Kaya igiya natin ang mga tao. Ang mission ng lahat ng mga teachers of the art of life, ushering of life into higher dimension. I-lead ninyo ang mga tao para sila ay tunay na makaakyat sa higher dimension upang hindi dito malamon sa art of destruction. This is actually the application of the art of war between art of life or art of destruction. In the art of life, no problem so long as bukas ang iyong espiritu na kamalayan. In the art of destruction, no problem as well so long as mayroon kang blinding ignorance. Ang blinding ignorance, naniwala tayo masyado na tayo ay victorious tayo ngayon. Kaya ngayon tayo, pag magpatayo tayo ng ating bandila, kailangan nanalo tayo sa digmaan. Pag ipatayo natin ating bandila at hindi tayo nanalo sa digmaan, talo tayo, ay wala tayong magagawa niyan. Saya lang ang ating mga ginagawa. Kaya ang utos ng Diyos ngayon, maging magtuturo tayo ng buhay. Hindi tayo maging malakas. Pag hindi tayo maging magtuturo ng buhay, dito tayo naging magtuturo ng pagkawasak dahil ang ating itinuturo ay blinding ignorance. Tinuturuan ba natin ang mga tao maging manok? Instead na turuan natin taon maging dragon o maging malakas na ibon, maging agila. So, turuan natin ating sarili na mapalabas natin ang tunay nating liwanag dahil ayan ang utos ng Diyos, sanapin ang kanyang kaharian.
Sa paghahanap ng kanyang harian, una hanapin mo ang kanyang karunungan. Upang mahanap ang kanyang karunungan, mag-practice ka ng art of life. Hindi yung art of destruction. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaiyahan. Ding.